Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 5, 2026, Sunday. Patuloy na tumataas ang posibilidad na lumapit pa ang bagyo na manggagaling sa silangan. Silipin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan ng pangunahing sistema na nakaka-impluensya sa lagay ng panahon natin ngayon ay ang range ng high pressure area o HPA na naka-extend sa northern at central Luzon. Kapag may HPA ridge, madalas mas nagiging stable ang hangin sa itaas, kaya mas madalas na may mga oras na mainit at medyo maaliwalas. Pero hindi ibig sabihin na wala ng ulan. Sa ganitong setup, mas lumalabas ang localized thunderstorm, lalo na kapag mataas ang init sa tanghali hanggang hapon. Kaya ang pattern na dapat nating bantayan ay yung biglaang buhos ng ulan sa ilang lugar. Kahit mukhang okay ang langit kanina, dahil ang thunderstorm sa ganitong panahon ay pwedeng mabilis mabuo at mabilis lumakas. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm. At ang sanhi nito ay localized thunderstorm, meaning hindi sabay-sabay uulan sa lahat at hindi rin pantay-pantay ang lakas ng ulan. Pwedeng sa isang city o bayan ay maaraw, pero sa katabing area ay may biglang kulog, kidlat at malakas na buhos. Kaya kung ang tanong ay uulan ba, ang sagot ay posible, pero ang mas importante ay kung gaano ito kalakas kapag tumama sa inyo. Dahil kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslide, isang baha na mabilis tumaas sa maikling oras, lalo na sa low-lying areas, mga lugar na mahina ang drainage at mga kalsadang madaling bahain. Ang risk naman sa landslide ay sa mga lugar na may slope, tabing bundok at mga kalsadang dumadaan sa elevated areas, lalo na kung sunod-sunod ang buhos sa iisang lugar. Ngayon, dahil HPA ridge ang background, asahan natin na mas umiinit ang pakiramdam sa tanghali at hapon at doon mas nagiging active ang localized thunderstorm. Kung mapapansin nyo, kadalasan ng umaga ay mas kalmado. Tapos habang tumataas ang init, dumadami ang ulap, kaya kung may lakad kayo sa labas, mas mainam na planuhin ang mga outdoor activity sa mas maagang oras at huwag pa rin aalis ng walang dalang payong o kapote kahit mukhang maaraw. Ang biglaang ulan ang pinaka-tricky sa ganitong setup dahil mabilis nitong napapabigat ang traffic, napapadulas ang kalsada at napapababa ang visibility. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan, lalo na para sa mga coastal communities at mga may sea travel. Para sa northern at central Luzon, light to moderate ang hangin na mula southeast to south at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate din ang hangin na mula southeast to northeast at slight to moderate din ang coastal waters sa parehong range na 0.6 hanggang 1.5 meters. Para naman sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at slight to moderate din ang coastal waters 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, hindi ito yung klase ng dagat na automatic na sobrang delikado sa lahat, pero tandaan, kapag may thunderstorm malapit sa baybayin, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon kahit nasa slight to moderate ang forecast. Kaya kung maliit ang bangka at lalo na kung lalayo sa baybayin, maging conservative sa desisyon. Kung dumidilim ang ulap sa may dagat at may senyales ng kulog, mas ligtas na ipagpaliban ng paglayag kaysa isugal ang biyahe. Ngayon, tingnan natin ang init at halumigmig dahil ito ang nagbibigay ng clue kung bakit mas active ang localized thunderstorm. Base sa extremes of temperatures at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 22.0 degrees Celsius na naitala bandang 6 o'clock a.m. Kaya sa umaga, presko pa ang hangin. Pero ang maximum temperature ay 33.3 degrees Celsius na naitala bandang 4 o'clock p.m. Mainit ito at kapag umaabot sa ganitong antas ang init, mas mabilis umakyat ang warm air, mas nagiging pabor ang pagbuo ng ulap at mas tumataas ang chance ng thunderstorm development. Pagdating sa humidity, ang maximum relative humidity ay 82% na naitala bandang 5 o'clock a.m. kaya mamasa-masa ang hangin sa madaling araw. Ang minimum relative humidity ay 40% na naitala bandang 1 o'clock p.m. Kaya sa tanghali mas dry ang pakiramdam pero mas mainit. Itong kombinasyon ng init at pagbabago ng moisture sa maghapon ang isa sa mga dahilan kung bakit may biglaang buhos ng ulan sa hapon o gabi kahit hindi naman maulan ang buong araw. Ngayon, punta tayo sa latest tropical cyclone update dahil ito ang mas pang long range na binabantayan natin habang pumapasok ang April window.
Para sa week 1, mula ngayong araw hanggang April 8, ang update sa kasalukuyan ay walang TC-like vortex o TCLV na nakikita sa loob ng Philippine Maritime Domain. Pero ayon sa model forecast, may posibilidad na mabuo ang TCLV-1 sa eastern boundaries ng TCID at TCAD na may low chance of tropical cyclone development. Ibig sabihin may signal na pwedeng may disturbance sa malayong silangan, pero sa week 1, mababa pa ang chance na maging ganap itong bagyo. Pagdating naman sa kasunod na outlook, mula April 9 hanggang April 15, ang forecast ay nagsasabing ang TCLV-1 ay posibleng lilitaw sa loob ng eastern portion ng Philippine Area of Responsibility sa week 2 na may low to moderate likelihood of tropical cyclone formation. Dito tumataas ng konti ang level ng banta dahil ang low to moderate ay hindi pa rin certain, pero mas mataas nga ang chance. Mas maraming kondisyon ang pwedeng pumabor para sa development habang papalapit ang second week window. Kung sisilipin naman ito gamit ang ibang international weather model, nakikita nila na merong bagyong mabubuo at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At kung mangyayari ngayon at maging ganap itong tropical cyclone sa loob ng PAR, bibigyan ito ng local name na Bagyong Kaloy. Sa kasalukuyan, hindi pa rin ito nakikita na magla-landfall sa kalupaan, pero sa update, may pagbabago sa direksyon at mas nakikita ang paglapit nito sa silangang parte ng bansa. At dito pumapasok yung practical na epekto kahit walang landfall. Kahit hindi tumama sa kalupaan, posible pa rin itong makaapekto sa ibang weather system na umiiral sa bansa. Pwede kasi nitong hilahin ang moisture at palakasin ng pag-ulan sa mga lugar na nakaharap sa silangan o kaya baguhin ang daloy ng hangin na magpapataas ng chance ng mas madalas na thunderstorm sa ilang rehiyon depende sa posisyon at galaw nito. Kaya ang tamang gawin ay i-monitor ang mga pagbabago sa galaw nito at dahil malayo pa ang petsa, marami pang pwedeng magbago sa track at lakas. Pwedeng lumihis pahilaga, pwedeng mas lumapit, pwedeng humina, pwedeng hindi tuluyang mag-develop. Ang pinakaimportanteng signal na dapat bantayan sa mga susunod na araw ay kung patuloy bang nagkakasundo ang mga model runs sa pagbuo at paglapit sa silangang parte ng bansa. Kapag mas consistent at mas nagiging pare-pareho ang guidance, mas tumataas ang confidence. Kaya habang wala pa tayo sa stage ng direct threat, ang practical na payo lalo na sa mga may travel plans o sea travel sa loob ng April ay maghanda ng backup plan. Kung ang biyahe ay papunta sa isla o coastal area, mas maganda kung may alternative dates o alternative itinerary na hindi masisira kapag nagbago ang panahon. Hindi ito para manakot, kundi para maging ready. Dahil sa panahon ng transition at sa mga panahong may potential tropical development, mabilis magbago ang forecast habang papalapit ang event. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.